Ayan, good morning guys. Ito na yung na-harvest namin na Madre de Agua. Ayan, magpapakain ako ng manok. Gagayatin ko muna siya ng maliliit at ihalo ko doon sa kanilang mga patuka. Umpisahan ko muna yung paggagayat at maya maya magpapakain ako ng mga manok dahil gutom na sila. 2 araw na iwan dito sa bukid dahil umuwi nga ako ng Imus. Ngayon uumpisahan ko na ang paggagayat ng Madre de Agua. Steam mo siya. Dadagdagan ko siya ng yung mga pellets. Ayan guys, papakain na ako. Dito pala yung ito yung nagawa ko ng patuka ng mga manok. Mas maraming Madre de Agua. Dilimit ko na yung takal ng mga pellets saka ng mais. Ayan, mas maraming Madre de Agua, mas tipid. Papakain niya.
nilaglag mo na. Mas may mother di agwa yan. Pag ito nagpisa, itong isang inahin naman ang ililipat ko dyan. Dahil maingay na siya. Mangingitlog na rin siguro kasi malalaki na yung sisihin eh. Itong isa malaki ito, tapos yung isa naman yun maliit. Tapos yung may itim naman dito, may itlog, bling-bling. Bubok naman lahat dahil siguro natuyo na naalpasan ng tubig yung tubig ulan yung itlogan niya, yung pugad. Kaya ilipat ko na naman yun dun sa kabila. Nasa taas kasi yung nila, tapos ng bubong na natutuluan ng tubig ulan. Yung kasagsagan ng lakas ng ulan. Mag-iitlog na rin yung itim na yan kasi wala sa sisiyo. Itong kabir naman, ewan kung mag-ano to. Magkakasta, ilaki ng katawan, ibigat ng katawan yan. Hindi na siguro makasaan yung itim. Kain yan ng kain. Matakaw yung kabir na yan. Kasi ito yung babae, hindi pa nag-itlog. 10 buwan mahigit na yata ito, hindi pa nag-itlog eh. Kasi 5 months, June. 4 months June. July, August, September, October, December, November. Ayun, 10 months na nga to. Magka 10 months na. Mga gulay, alugbate. Meron ako ditong napitas na okra. Ano ba yung pinagsasabi ko? Pechay. Yan, meron ako mga order dito, mga gulay. I-deliver na lang namin. Na-harvest ko na yung mga pechay dito. At yan, may bago na naman akong mga punla. Andito yung mga ko. Ito, de-deliver ko to sa Imus. Yan, 10 lang ang tali nito. Tapos, ito naman, ito yung saging tundan sa kasaba. At ito yung saging sa taas na hinog. At puso naman ng saging ng nandyan. Yung mga listahan. Ito yung mga order ko na i-deliver ko sa Bacoor. Yan, talbos ng kamote at may mga pechay. Ito yung tanim kong pechay. Wala naman siyang butas. Walang uod. Yan. Malinis, sariwa. At malinis yung mga dahon. Walang mga bumubutas na insekto. Meron ako ditong talong. May ampalaya. At ito yung talong ko. Hindi pa umabot na 1 kilo. Maliit yung iba. Yan. Walang mga butas yan. At meron ako dito mga ampalaya. Ito na yung mga order sa akin. Ayan, may talong, kalamismis, tapos mga ampalaya, at puso ng saging. Ayan. Ayan mga i-deliver ko mamaya. Tapusin ko muna yung gawa ko dito. Panibagong tanim na naman ng mga pechay. Ayan. Ito yung bok choy. At ito naman yung bawang. Meron ako mga punla dyan na nag-try ako ng lettuce ngayon. At ito yung mga talong ko. Yung talong ko magulang na. At tinamnan ko ng mga kangkong yung ilalim ng talong. Tapos gumawa ako kahapon, kagabi pala ng improvise na irrigation para hindi na ako mahirapan. Lang yan, yung mga putol-putol, mga rita-ritaso lang yan sa gilid ng sa bakuran. Yan. Tapos, dadaan yun siya dyan. Papunta dun sa may palanggana akong nilagay. Ayan. Ayan, yung yung cellphone ko, sumuko na sa kaka-record. Pero next week na siguro tong mga to. Meron pa namang iba. Mapagkunan. Ang ampalaya, pagbalik ko na lang ipapadapa ko muna sila kasi nga may bagyo.
Pero hindi naman din siguro tatamaan yan ng bagyo kasi maliliit pa. Kaya lang tubig ulan, bagsak ng tubig ulan. Baka next week na lang yung iba. Ayun oh. Ito, tumakbo yung aso ko kaninang habol ng manok. Nalalos tong yung niya, puno. Nakaka-survive yan. Akala ko mamamatay na rin. Pero talagang oras niya na kanina noong tumakbo yung aso, hinabol yung manok. Hanggang doon na lang siya. Ayan oh. Maliliit pa lang. Next week na lang siguro yan kasi maliliit pa nga. Nag-iisang bunga. Ito din, ganun din to. Mukha nang mamamatay noong nakaraang linggo. Inagapan ko lang sa swamp at sa swamp at mga compost. Yung mga na-harvest kong compost doon sa kulungan ng mga manok. Naman na yan, siguro mga 2 months. 2 months na yung mga compost na yun nakatambak. Bago ko nilagay dito sa sa puno ng mga sili, sa katalong. Kaya yung mga talong ko din gumanda eh. Yung iba. Pero yung iba talaga titignan ko pero hindi ko muna siya inalis, hindi ko muna binunot yung mga kalbo na mga puno ng talong. Muna hinayaan ko muna, baka sakaling mamunga at makasurvive pa, mamunga pa ulit. Pero meron akong itinanim ng panibagong punla. Marami na rin yung na-harvest ko. Talaga naman kapag nagtanim ka, may ma-harvest ka talaga. Kakapera ka pa. Magupit. Huwag mo kuhanin ng kuhan. Dapat gupit na ha. Hayaan nyo na ho, pag ganon. Iyan na. 1 kilo na siguro to. Meron pa yata akong makukuha dito. May bibili kasi daw sa Imos mga sili. Kasi may nagluluto doon, nagluluto ng ulam. Sa akin bumibili ng panigang. Siling panigang. Ito pwede na to. Yung iba maliliit pa. Okay na siguro to. Madami na rin to. Sana next week na ulit. Para hindi magtampo. Ba't ba ako? Saan ba ako dadaan? Dito ako sa talong dadaan. Meron ako nakitang malaki.
Yellow green na siya. Kanina, nag-harvest ako ng pechay kasi may order dun sa akin pechay. Ayan. Sa susunod na linggo naman, magta-transplant na naman ako ng pechay dyan. Ito yung sinasabi kong talong na na peste noon. Tapos ito sila. Ganun din ang ginawa ko. Pabundok kasi yan. Ang lupa niyan. Ang ginawa ko, hinukay ko yung mga pabundok na lupa. Ayan. Nung hinukay ko, hanggang dito ang lupa niyan eh. Ito, nakikita nyo to. Ayan yung lupa niya. Pabundok, paganyan. Paganyan siya. Tapos, kapag pala dinidiligan ko, hindi pala nababasa yung ilalim, hanggang dito lang, babagsak dito. Ang ugat ng talong nandito lang eh, hindi tinatamaan yung ugat ng talong. Ngayon, hinukay ko, nakita ko nga ganon, na dry pa rin yung ilalim. Tingnan nyo yung mga langgam, binubutas nila, kinakain nila. Ayan na yung itlog. Hindi pa ako nakapag-spray ng yan. Habang nasunog na yung dahon. Habang eto sila, inaayos ko muna yung katawan, yung puno na ito. Nakaabang naman yung panibagong punla. Pero napeste na rin tong panibagong punla. Hindi pa ako nakapag-spray ng panglanggam. Yan naging siya. Naging kulubot. Tapos ito nung inano ko siya, nagkaroon ng mga bulaklak at yung mga dahon lumalapad. Ayan yung bagong punla. Inabangan ko na ng panibagong punla habang hinahayaan ko lang tong mga luma, mga noong unang tanim kong talong. Hinayaan ko lang sila dyan. Tapos yan, may nakaabang na hanggang doon, tapos hanggang dulo. Ito may nakaabang na rin eh. Pag ito hindi na namunga, meron na siyang nakaabang dyan. Ganon din, lahat yan meron. Yan, meron yan. Lahat na yan may nakaabang na. Tapos, nagtanim ako dito ng kangkong. Kung dun sa sili, ang nilagay ko doon ay ampalaya. Dito naman sa talong ay kangkong. Yung companion niya para pagdating ng summer, may mulching na yung mga talong. Ayan, lumalago na yung mga kangkong. Tapos kagabi gumawa ako ng improvise na irrigation char. Ayan, para hindi na ako magbomba. Ganyan. Ayan yung bomba. Malapit lang naman, kaya lang ayoko mabigat na kasi sa braso ko yung magbomba, tapos bubuhat na naman ng balde. Naka-harvest na ako kanina ng 3/4 din yun ang bunga ng kahit ganyan na. Kinalbo ko na yung mga ibang talong dahil ayun na siya na peste. May mga aphids. Tapos ngayon unti-unti nang bumabalik yung mga dahon ng talong na na hindi na butas-butas yung iba. Na to kailan ba namin to tinanim? June, July, August, September, October. 6 months na yung talong namin. Kaya palipas na, malapit na siyang lumipas.
siguro mga 9 months, 6, mga 3 months neto wala na to, kung hindi na siguro magbubunga. Kaya may nakaabang na maliliit, nakatransplant na yung mga maliliit. Tapos yung kangkong, dadami na rin yung kangkong. Marami pa akong ipupunla. Parang gusto kong talbusan na yung mga kangkong para dumami din. Tapos gugulayin ko na naman bukas sa imus. Ay, yung sili ko na iwan. Dami ko pang dada. Yan, meron akong mga sinaboy ditong buto ng kangkong. Ayan, nagsumibol na sila hanggang dito. Meron. Tapos, mabilis na lang kung magdilig dahil gumawa ka ng improvise na irrigation. Irrigation ba yun? Tubig. Ayan. Titimbangin ko muna to kung ilang gramo. Uy! Malapit na isang ano na lang, mag-iisang kilo na ako, dadagdagan ko yan. Mag-iisang kilo siya. Ay, dagdagan ko dito na lang. Pwede na siguro to. Aray ko po. Ayan, naglagay na ako dito ng balag para sa pechay. Para lalagyan ko na lang ng lalagyan ko na lang ng panali. Dadagdagan ko yon. Kukuha pa uli ako ng ng alugbati ngayon. Hala, magtatampo nga siguro to. Kukuha pa ako ng alugbati dahil baka kulangin yung dala ko. Dadalhin ko doon sa kapatid ko. Just, yung mga kapitbahay niya nag-request ng mga gulay, saka saging na saba at saging na tundan. Hilaw daw yung kukunin nilang saging dahil ilalaga at sasawsaw daw nila sa bagoong na isda. Pwede na siguro yung iba dito, no? Wala naman akong lagayan. Baka magtampo to. Okay na siguro to. Pag dito, ang dami kong gawain. Doon ako sa kabila dadaan. Hindi ako matapos-tapos sa gawain talaga. Kahit naman gumagawa ako parang tinignan mo parang wala ka namang nagawa. Pero merong nagawa. Ito yung mga bawang, ililipat ko pa yan at bok choy. Ilipat ko pa yung mga yan. Kaya ang dami kong gawain talaga dito. Tapos lakad pa ako pag may mga gulay na inaano. Ayan, 1 kilo na. Sakto 1 kilo. Meron akong maiuuwi. Dito na muna ako magtatapos. Bye-bye.